Shout out kay Mark Advincula at sa lahat ng mga anuwang kalasag. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Sa mga taong kapos sa budget, maaaring kulang sa protein intake o hindi makapagbuhat sa gym. Sa mga taong kulang sa tulog, o di kaya ay panggabi ang trabaho, at iba pang dahilan na sa tingin nila ay magiging hadlang sa pagpapalaki ng kanilang katawan. Para sa inyo ang bidyong ito. Pakiusap ko lang, hindi nyo makukuha ang buong benepisyo ng content na ito kung hindi nyo tatapusin ang video. Sayang, di ba? Kung iyong iisipin, mukhang madali lang magpalaki ng katawan. Kasi, 3 bagay lang ang kailangan mong gawin. Mag-workout, kumain ng tama, at matulog ng sapat. Pero kung hihimayin mo ang 3 yan, lalabas na napakarami palang dapat isaalang-alang. Kasi tignan nyo, sa pag-workout, dapat may program kang sinusunod. Proper dapat ang gawin sa bawat exercise. Ilang exercise lang ba dapat? Ano-ano ang mga dapat na magkakasama na exercise at iba pa. Sa pagkain, dapat mabalanse mo yung protein, carbohydrates, at fats intake mo. At iba pa. Sa pagtulog naman, ilang oras ka ba dapat matulog? Kung kulang ka sa tulog, ano ang gagawin mo? At iba pa. O diba? Ang dami mo palang dapat gawin at sundin upang lumaki ang iyong katawan sa mabilis na paraan. Ang mga bagay na ito ay totoong pinag-aralan, sinaliksik at napatunayan na talagang napaka-epektibo sa pagpapalaki ng muscle. Pero may mga nagtuturo o mga influencers na naniniwalang kahit hindi mo magawa ang lahat ng iyan, ay maaari ka pa ring lumaki. At isa ako sa mga naniniwala doon. Sa bidyong ito malalaman nyo kung bakit hindi nyo na kailangang gawing lahat yan para lumaki ang inyong katawan. Napakasimple lang ng layunin ng bidyong ito. Ang ipaliwanag sa inyo na hindi nyo kailangan istriktuhang mabuti ang inyong sarili sa pagpapalaki ng katawan. Sa mga taong kapos sa salapi dahil hindi makapunta sa gym at hindi kayang bilhin lahat ng pagkain para sa muscle at mga iba pang dahilan o hadlang, huwag nyo munang isipin yung tamang proseso sa pagpapalaki ng katawan. Yung inisa-isa natin kanina tungkol sa pag-workout, pagkain at tulog o muscle recovery. Maaari kayong magsimula sa bahay lamang gamit ang 2 dumbbell o di kaya ay body weight lang kung walang-wala talaga. Ang dapat nyo lang gawin ay magsulat o i-record ang bawat gagawin nyo, bawat kakainin nyo at maging sa pagtulog kung ilang oras ang naitutulog nyo sa bawat araw. Ang pagre-record na ito ang siyang magsisilbing gabay nyo upang malaman nyo kung pwede bang lumaki ang inyong katawan kahit may mga hadlang sa proseso. Kaya halimbawa, body weight lang ang gagawin mo, gaya ng push-up, pull-ups o chin-ups, squat, at iba pang body weight exercises. Isulat mo kada araw kung ano-anong exercise ang ginawa mo. Ilang sets kada exercise, ilang reps kada set, at ilang beses mong ginagawa ang mga exercises sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos niyan, i-record mo rin yung lahat ng kakainin mo kada araw. Huwag ka munang kumain ng mga pagkain para sa muscle. Basta kung ano lang ang ulam nyo sa bahay, sige, ilista mo lang. Pero kung may protein, edi mas maganda. Pati pagtulog mo ay ilista mo rin kung nakakailang oras ka bawat araw. Sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, tignan mo ang iyong sarili kung may nagbago ba sa katawan mo. Kung sakaling wala, ibig sabihin yan, meron kang dapat baguhin sa iyong pagbubuhat, maaaring sa pagkain, o di kaya ay sa pagtulog mo. Pero huwag mong baguhin ito ng sabay-sabay. Ibig sabihin, paisa-isa lang ang pagbabago.
Kaya sa panimulang muli ng pagre-record mo, unahin mong baguhin ang iyong pag-e-exercise. Magandang unahin ito dahil hindi ka naman gagastos dito, sapagkat babaguhin mo lang naman yung mga ginagawa mo. Sa pagbabago ng iyong pag-workout, i-check mo kung tama ba yung form sa iyong paggawa ng mga exercises. Kasi dapat maramdaman mo yung muscle pump kada set o kada exercise. O di kaya ay baka nasobrahan ka sa exercise. O pwede rin kulang naman sa exercise. Kaya iisa-isahin mo yan. At kapag kada isa hanggang 2 linggo ay talagang wala pa rin nagbago sa'yo, isunod mo naman yung pagkain dito. Piliin mo yung pinakamurang mapagkukunan mo ng protina. Ito ay ang itlog. Mura lang ito, pero napakataas ng protein nito na may mga taglay pang vitamins. Subukan mong kumain ng 3 itlog kada araw. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa gabi. Kumbaga, idadagdag mo lang ang itlog sa iyong agahan, tanghalian, at hapunan. At kung sakaling hindi pa rin nagbago ang katawan mo, after 2 weeks, gawin mo na itong 6 na itlog kada araw. O dagdagan mo pa ang protein intake mo. At ipagpalagay na natin na talagang inaalat ka at hindi ka pa rin lumalaki. Baka yung tulog mo naman ang problema. Kaya sa kabila ng tinama mo na yung pag-exercise o pag-workout mo at maging yung pagkain mo ng protina at wala pa ring pagbabago, kailangan mong matulog ng hindi bababa sa 7 oras kada araw. Sa pagkakataong ito, lumalabas na kailangan mong sundin ang mga tamang proseso ng pagpapalaki ng katawan o yung mabusising pamamaraan. Wala kang magagawa dyan dahil kapag ganyan, lumilitaw na nasa genetics mo ang may problema. Ang totoo, hindi naman talaga problema yon. Pero kahayagan lang yan na kailangan mong sundin ang tamang proseso at maaaring mas kailangan mong gawin ang pag-workout sa gym. Pero ito ang magandang balita. Halimbawa, dun pa lang sa pinakasimula ng iyong pagre-record, yun bang wala ka pang binabago sa iyong mga ginagawa? Yung kahit anong exercise lang ang gawin mo, pati pagkain, kung ano lang meron sa lamesa, at sa kabila niyan, ay may nagbago sa iyo ng konti sa loob ng 2 linggo lang. Aba, napakapalad mo dahil kabilang ka sa mga nabiyayaan ng magandang genetics. Huwag niyong isipin na 2 linggo tapos konti lang ang pagbabago. Aba, yung iba nga dyan, todo supplements pa. Pero buwan ang binibilang bago nila makita ang resulta. Isa pa, ang paglaki ng muscle ay hindi instant. Bibilang ka ng taon bago mo makuha ang body goal mo. Kaya sa kabila ng hindi mo naman masyadong siniseryoso yung diet at tulog mo, pero may nagbabago sa iyong katawan, ito yung genetics na kahit mali-mali ang ginagawa sa gym, ay lumalaki pa rin. E di lalo na kung tama yung ginagawa nila at inaayos din nila yung kanilang kinakain, maaaring wala pang 1 taon ay maganda na yung katawan nila. Ang pinakamahalagang natutunan natin sa videong ito ay ang kahalagahan ng pagre-record o pagmomonitor natin sa paraan ng pagpapalaki ng katawan. Dahil naniniwala ako na walang one exercise fits all. Ibig sabihin, hindi garantiya ang mga workout program ng mga bodybuilder na lalaki ka rin gaya nila sa pamamagitan ng paggaya o pagsunod sa kanilang mga ginagawa. Ito ay dahil magkakaiba tayo ng genetics. Ibig sabihin, magkakaiba rin tayo kung paano mag-response ang ating katawan sa bawat pagbubuhat natin at sa bawat kinakain natin. Kaya sa pamamagitan ng pagre-record, malalaman mo kung saan ka hiyang, sa exercise man
o maging sa iyong kinakain. Naway nakatulong ang video ito lalo na sa mga taong takot sumubok sa pagpapalaki ng katawan dahil sa magagastos daw nila. Subukan nyo munang gawin ang pinayo ko at malay nyo, hindi naman palahat lang ang pera para lumaki rin ang inyong katawan. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!